Ang inang pinilit ang kanyang 5 anak na lalaki. Na magparami, hanggang sa iginapos nila siya sa tinatawag na breeding na kamalig. Sa kaibuturan ng ilangang kabundukan ng Appalachian noong taong 1801, kung saan ang makapal na hamog ay nagtatago ng mga lihim at ang matinding pagkakahiwalay ay nagbubunga ng hindi maisip na mga bangumot. Naroon ang isang liblib na bukirin na kalaunan ay magiging sentro ng isa sa pinakanakakakilabot na krimen ng pamilya sa kasaysayan ng Amerika. Ang salaysay na ibabahagi ko ay nagsimula kay Delilah McKenna, isang biyudang iginagalang sa kanilang maliit na komunidad sa bundok bilang isang mapagmahal na ina na mag-isang nagpalaki ng 5 anak na lalaki. Ngunit ang natuklasan ng mga investigador sa loob ng kanyang ari-arian ay naglantad ng isang katotohanang napakasahol. Isang lihim na labis na baluktot kaya't itinago ng mga awtoridad ang mga kaso at dokumento nito sa loob ng maraming dekada. Sa isang lugar kung saan walang makakarinig ng sigaw at walang kapitbahay na makasasaksi, ang baluktot na pagmamahal ng isang ina ay ginawang mga bihag ang sarili niyang mga anak upang matupad ang kanyang hindi maipaliwanag na mga pagnanasa. Paano nakayanan ng 5 ganap ng lalaki ang mga taong puno ng hindi masukat na kontrol at pagmamalupit? Ano ang nagtulak sa kanila upang igapos ang sarili nilang ina sa mismong kamalig kung saan niya ginawa ang pinakakarumal-dumal niyang mga gawain? At anong ebidensya ang natuklasan ni Sheriff Crawford na dahilan upang tumanggi ang mga veteranong alagad ng batas na pag-usapan ang kasong ito sa loob ng maraming henerasyon? Ihanda mo ang sarili mo sa susunod mong maririnig sapagkat ang dokumentadong salaysay na ito ay wawasak sa lahat ng paniniwala mo tungkol sa pagmamahal ng isang ina. Mag-subscribe at samahan kami sa pagbubunyag ng mga lihim na matagal nang ibinaon. Magkomento kung saang lungsod ka at anong oras mo ito pinapanood. Natutuwa kaming makita kung saan naabot ng mga kwentong ito. Noon taglagas ng 1884 nang ang unang hamog na nagyelo ay nadpakinang sa mga tuktok ng Appalachian, nakatayo si Delilah McKenna sa tabi ng libingan ng kanyang asawa, kasama ang kanyang 5 anak na lalaki na may edad mula 8 hanggang 17 taong gulang. Nagtipon ang komunidad ng Millbrook Hollow sa paligid ng sariwang hukay ng lupa, habang umalingaw-ngaw sa mga bundok ang kanilang mga awit panrelihiyon. Ang nakita ng mga tao noon ay isang babaeng inakala nilang huwara ng kabanalang Kristiyano, isang tapat na asawa na nayo'y haharap sa tila imposibleng tungkulin ng pagpapalaki ng 5 lalaki nang mag-isa sa malupit na kabundukan. Ayon sa mga tala ng simbahan na iniingatan ng Millbrook Historical Society, bumuhos ang tuling para sa pamilyang McKenna. Nagboluntaryo ang mga kapitbahay na tumulong sa pagsasaka at ang mga lokal na mga ngalakal ay nagbigay ng pautang na walang taktang bayad. Ang talaarawan ni Reverend Isaiah Thompson na natuklasan noong 1943 habang inaayos ang simbahan, ang nagbunyag ng mga unang palatandaan ng kakilakilabot na katotohanang kalaunay yayanig sa mga investigador. Ilang linggo lamang matapos ilibing ang kanyang asawa, nagsimulang dalawin ni Delilah ang silid-aralan ng Reverend nang mas madalas humihingi ng tinatawag niyang patnubay ng Biblia sa pagpapalaki ng kanyang mga anak. Isinulat ni Thompson ang labis na pagkahumaling ni Delilah sa mga talata ng Lumang Tipan tungkol sa mga dugong lahi at sa tungkulin ng mga anak na igalang ang kanilang ina higit sa lahat ng bagay sa mundo. Habang lumilipas ang panahon, naging mas tiyak ang kanyang mga tanong tungkol sa mga halimbawa sa Biblia ng paghihiwalay ng pamilya sa lipunan. Iginiit ni Delilah na ang mundo sa labas ay puno ng espiritual na panganib at tanging ang isang ina lamang ang makapagtatanggol sa kanyang mga anak laban dito. Sa mga tala ni Thompson, noong Disyembre 1884, inilarawan niya ang mga pag-uusap na lubhang gumabag sa kanyang damdamin. Ikinuwento ni Delilah ang kanyang mga panaginip, kung saan inuutusan daw siya ng Diyos na panatilihing dalisay ang kanyang mga anak laban sa katiwalian ng mundo. Sa bawat pagbisita, mas nagiging malinaw at detalyado ang mga panaginip na ito.
Madalas niyang banggitin ang mga talata tungkol kina Sarah at Abraham, hinggil sa kahalagahan ng pagpapatuloy ng pinagpalang dugong lahi sa anumang paraan. Nang maingat na ipahiwatig ng Reverend na maaaring kakaiba ang kanyang interpretasyon, biglang nagbago ang kilos ni Delilah. Ang kanyang mga mata, ayon kay Thompson, ay nagliyab ng apoy ng isang panatikong nagpalamig sa aking kaluluwa. Pagsapit ng tagsibol ng 1,885, napansin ng mga kapitbahay ang mga pagbabago sa loob ng tahanan ng mga McKenna. Si Sarah Whitmore, na may lupang katabi ng ari-arian ng mga McKenna, Ay siyang nakakita at nagpapatunay na ang mga batang lalaki ay wala ng buhay. Patay na silang lahat. Ano kaya ang misteryong nag-udyok kay Delilah para patayin niya ang kanyang mga anak?